Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Thursday, August 31st, 2023. So ghost month pa rin tayo at binuhusan talaga tayo ng ating foreigner. So naging bull trap pala yung ang dalawang malakas na green candle na market natin kasi lalo pang bumagsak yung market natin at lumabas yung karamihan ng investor. So negative 1.89 billion. So ang dami po sa mga blue chips natin, medyo malalakas po yung drop nila, especially itong si Converge natin, halos mag 10% yung drop niya for today's trading natin. So medyo matamlay talaga yung market natin as of this time. So talagang kailangan natin ng foreign buying sa market bago natin masabi na reversal. So yung ating nakita na dalawang candle is false, yung galawan po nila. Anyway, nang trap yung market natin as of this time. So medyo malakas po kasi yung drop. Nag-drop tayo ng negative 1.91%. So ang dami sa mga stocks natin ang naglaglagan na naman yung galaw for today's trading. Pero yung mga merong loto sa inyo, congrats po. So mukhang tumama kayo ng loto. Kasi halos magsiling siya, di ba? O nagsiling ba to? Umabot siya ng 34.95%. So lakas ng galaw. So congrats po sa mga meron. Tapos nire-relate itong si PLC pala natin. Kaya pala nagano siya kahapon, 'di ba nag-spike siya ng mga 5%, 7% na galaw. Tapos ngayon nag-up siya ng 7.18%. Majority ng shareholders pala may hawak nitong si Lotto natin, si PLC. So dalawa daw sila ni ABA. Pero si ABA, malit lang yata yung shares, nag-drop pa rin yung kanyang price action naman. Tapos so si Converge natin, so ito yung isa sa mga humila na market, nag-drop siya ng negative 8.09% o 51%. Ayan, so medyo malabo yung mata natin. So medyo malaki po, more than 8% yung kanyang drop. Tapos nag-below 8 pesos. So parang ano to papunta sa 5 peso yata itong si Converge natin. So meron siyang net foreign selling na 111.98 million. So bear na bear po yung ating mga blue chips. Si Plus natin, nagtatry siya. Nagtatry lumaban sa kanyang price action. So nag-drop siya, negative 0.17% lang. Tapos meron siya net foreign buying siya na 2.43 million. So ewan ko bakit nag-trending itong si FNI natin. So nag-up siya ng 3.52%. Pero nakita natin sa meron siyang catalyst, meron siyang share buyback na ginagawa. Yung mga executives yata natin bumibili dito kay FNI. Kaya medyo nagpo-float yung kanyang price action. Tapos si Green, so medyo binuhusan na. So nasa 0.3 something na to, di ba? So nag-drop siya ng negative 15.29%. So tinuloy na ito si Green natin and then papunta siya sa 0. Magkano ba benta last time? 0.25, di ba? Okay? So medyo madugo yung mga ports natin as of this time, Thursday pa lang. And then meron pa tayong Friday, hopefully bounce day naman. So nag-close tayo 6,175.25. So pumaparehas tayo doon sa isang part ng chart natin last time na diretsong pababa yung ating market naman. Okay? So disclaimer pa rin guys, yung ating video, itong video natin is for education purposes. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng ating stocks. Meron pong risk na involved. So due diligence na lang po dun sa stocks na gusto mong bili naman. Make sure alam mo yung binibili mo and then syempre kasi hindi natin alam ngayon grabe yung galaw ng market natin na umakyat, biglang bumababa yung kanyang price action. Okay? So follow mo ako dito guys sa Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga review, para alam mo yung nangyari sa mga stocks, or join ka dito sa trading group natin. So meron tayo dito yung mga gusto ng guide during these difficult times dito sa market naman natin. Okay? So check mo na lang po yung ating mga upload videos, company reviews, sample trades, basic indicator. So mag-aaral na lang muna tayo ng mga chart during this time ulit. Tapos building your fundamentals is yung mga risk management natin. Tapos yung ating mga PSE market studies. And then follow mo din ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto Talk kung saan nagre-review tayo ng ating mga play to earn games. Medyo mahina pa rin yata ulit dito sa Cryptos, sa social media, dito sa ating Facebook account. Follow mo na lang ako para updated ka. Ganun din sa ating Facebook page. Tapos sa Twitter, tingnan natin yung pinaka-summary ng index natin for today. So, medyo malakas nga, no? Sa kaninong stock, si Ali yata ito Nakita ko, nag-drop yung candle natin, negative 3.48% yung property. So, malaki, negative 1.84 billion. So, ito na yata pinakamalaking buhos natin na not so good na nakita natin.
kasi nagkaroon ng malakas na drop, negative 1.84 billion. So dati 100, 200, 300 lang. Tapos eto, binuhusan na talaga yung market natin. So finance minus 0.32. So medyo ito yung hindi nakasurvive. Pero tinamaan si industrial, property nga pinakamalakas. And then sa services is negative 2.07. Mining natin, verde lang po. Cool na cool yung mining stocks man natin. Okay? So 6175.25. So laki. Negative 1.91%. So top gainers natin is mga gaming stocks. So yan nga si PLC at saka si Lotto. Ayan, tumama ng Lotto yung mga holders natin sa kanya. So Pacific Online jumps, di ba, 30% na siya on sweepstake betting web platform. So lalo pang lumakas. DWC adds residential subdivision to product portfolio. Jollibee drops to a 7-week low. Elon Musk obtains license to enable US crypto payments. So mukhang gagamitin niya yung crypto. Asian markets mix ahead of key US inflation report. Tapos si Jollibee files, ano ba to? National Labor Relations. The board of ICT authorized execution of a term loan facility worth 750 million. PINMA could benefit from government's infrastructure. PLDT will improve the Internet of Possibilities. Ayan si Lotto natin. So maganda to kasi magiging online yata yung Lotto natin, di ba? So System Lotto of Billionario Willie Osier. Ayan. So anyway, malaking tulong sa kanya at umarangkada yung kanyang price action. So Food Logistic Network approved 3-year plan to upgrade food. Lotto signs MOA with PCSO for WABP. Sweepstakes, charity sweepstakes office, so yung mga Lotto natin, in relation to the latter's 1-year trial run for web-based application betting platform. So siguro kahit mga OFW na kagaya natin pwede nang tumaya sa Lotto, di ba? So may Lotto din naman kada bansa, di ba? So pero ito sa Pilipinas. So syempre mas feel mo yung yung Lotto na galawan sa Pinas, di ba? So US equities climb for a 4th consecutive session. So yung drop natin negative 1.91 sa Philippines lang kasi tingnan ko yung Asian markets during the trading day. So hindi naman sila masyadong nag-drop. So tayo lang talaga yung iniwan ng investor. So DWC revises AUI. Tapos yung galawang kahapon, wala tayo masyadong na-post. Green shares okay. So ito siguro yung catalyst ni Green. Kaya pala siya medyo bumagsak na malakas. Shares coming out of lock-up. Ayan. So yan yata yung yung binili sa kanya. PNB also update on tier property dividends. AP authorized share buyback. And then ACN preferred sale probably oversubscribed. Okay? Tapos sa US market is okay yung kanilang galawan. So medyo iniwan tayo ng global markets kasi yung global market okay naman po yung kanilang galawan. Okay? So guys, yung ating Patreon as always open sa mga gusto ng guide sa Philippine market trading investing. So through times and bad times, so sama-sama tayo dito. And check na lang po yung mga requirements ng ating Patreon channel naman. Okay, so refresh natin yung ating index. Kala ko 1% lang yung drop natin. So nagkaroon pa siya ng malakas na buhos at the end of the day. And then tinamaan nga, majority is yung ating properties. So si Ali 5.4%, SMPH 3%, tapos pinakamalakas si Converge minus 8.59%, GGS hindi pa rin reversal minus 6.28% at saka si URC minus 6%. So nawala na yata ng interest yung investors. So negative 1.84 billion net foreign sell. Meron namang gainers si Wilcon 4%, BPI 1.95%, Pure Gold 1.64%. So traded value laki 9.51 billion. 72% niyan is foreign and 28% local participation. So hindi kinaya ng locals natin yung lakas ng drop yung bentahan ng ating mga foreign investors. So panalo, syempre yung Lotto winners natin 34.95%. Hanggang saan kaya yung run up nito? Kumbaga wala kasing iba mga trade na stocks na, di ba? So karamihan ng mga gumagalaw dito, mga small caps. And then yung kung merong rumor sa kanila is or news, malaking catalyst sa kanila. PLC, ayan pangalawa, 7.14, CNEX 7.45, si Fruit
marami din siya volume pero wala akong makitang news. 6.78%, Wilcon 4.96, si Web 3.33, si LAN 2.63, Alter 2.2, Balay 2.13. So dito muna siguro sa may small caps yung mga makikita natin na galawan. Sa losers, PNX laki minus 23% kay Mr. Denso ito, di ba? Green minus 15.79%, APL minus 10%, Converge, parang penny stock si Converge, minus 8%, Ali minus 5%, BSC minus 4%, DMC minus 3%, pati yung breakout wala din. SMPH minus 3%. So hopefully, bounce rate tayo bukas. Hoping tayo na yung lumabas na investors is hindi na siya madagdagan bukas pa. Okay? So tingnan natin yung ating chart. So naging bull trap. Tuwang-tuwa pa naman ako sa vlog natin. From the last 2 days kasi parang pa-recover na siya. Diba? Nag-MA9 yung candle. Pero ngayon nagkaroon siya ng bearish candle. So mukhang hindi pa to yung support natin 6,134. Kasi kung hindi babalik bukas yung yung foreigners na nakita natin, so not so good, di ba? So alam mo na yung pwedeng mangyari, baka maparehas tayo dito sa area natin. Ito yung ginuguhit natin na parang gustong pattern ni ni PSE. As of this time, so umabot tayo diyan ng 5.7, wag naman sana, pero wala kasing foreign support. Ayan. So yun pala yung siguro may premonition talaga siya na hindi magiging maganda yung result ng market natin for the coming few days kasi walang karga yung market natin. So ampaw, sabi nga nila, doon sa mga previous na run-up na market. So anyway, dito ulit tayo sa bear side ng market which is below RSI 50. So pa-recover na siya pero hindi niya kinaya. And then yung MACD patuloy na pababa yung kanyang price action. Okay? So tingin tayo sa global market. Okay naman sila So tingnan mo dito. Refresh natin para makita natin yung galawan. So S&P maganda siya 0.23 yung pinapakita sa futures. Dow Futures 0.43, Nasdaq is 0.13. So mukhang berde ulit sila. So European markets okay din siya. And then dito sa galawan sa bandang Asian market, meron din drop. Pero kakaiba yung nangyari sa market natin kasi tayo yung pinakamalakas yung laglagan po ng ating investor. So mukhang may ayaw sila. So akala ko pa naman window dressing ngayon So kasi August 31, so last day of August in preparation para sa pagtatapos ng ghost month natin by second week ng September. Pero ayan, laglagan yung market natin. Okay? So tingin tayo dito sa bandang crypto. Okay, hindi pa rin sila stable, no? Nag-ano siya, tumigil dito sa 27K. Ethereum 1.7, tapos si BNB is 225. So hindi rin masyadong gumagalaw dito sa sa mga cryptos natin, no? Hindi natin maramdaman yung yung pitik ng kanila mga price action. So ngayon balik tayo dito sa chart. Okay, hanggang kailan kaya itong medyo mahina yung market natin. So pangit yung pinapakita ng mga stocks natin. Okay? So unahin natin si Lotto. So makiloto na lang tayo doon sa mga winners po for today's trading natin. So maganda yung galaw niya. Second day. So laki na ito. 50% ba to? O 60% na yung inakyat niya. Simula mag-bounce dito sa MA9. So nasa 49.44% na. Then medyo parabolic yung galaw. So siguro ang pwede natin gamitin is extended Fibonacci, no? So trend base, lagay natin. So lampas-lampas siya dito sa 3.79, no? O baliktad, 1 Fibonacci level natin. So lagay natin support dito sa 3.8. So medyo malakas yung volume niya as compared last time. And then pinapakita niya kung tuloy-tuloy siya is 4.58. So 3.9, hanap tayo dito. Baka meron pa siya dito. Okay. So next na resistance natin is 4.2. Kalahati dito sa 0.618 Fibonacci na trend base natin. So medyo maganda yung galaw niya. Tanggalin ko na to. And then 4.2 ilalagay natin na next na resistance level naman. So overbought na siya pero pinupuntahan talaga siya kasi siya lang yung pinupuntahan ng maraming traders for today. Meron siyang good news, may catalyst siya and then so kaya nga pati si PLC, di ba? Sumusunod sa galaw nitong si Lotto naman natin. Okay? So tingnan natin kung sino yung jockeys natin. So nag-gain siya 34.95%, 116K. So walang foreigners, local lang.
call Timson ang buyer and then call Timson din yung ating pinaka-main seller sa kanya. Okay? So wala nang catalyst for today. Next, si PLC. So sabi ko nga sa inyo, so meron tayong nabasa doon sa Investa na merong mahawak na shares ng Lotto itong si PLC natin. Kaya siya umakyat. So umabot kanina mga 8% yata ito. No? Yung pinaka-peak natin 0.6219. So breakout din siya dito. So nag-breakout na siya. 0.59. Okay, so tama lang siguro. 0.6219 yung next na resistance level natin. So driven ng ano to medyo mahirap explain sa chart kasi driven ng sentiment doon sa mga good na galawan nitong si Lotto naman natin. So 0.6219. So tingnan natin yung kanyang price action. Walang foreigners dito, di ba? Meron siya net foreign buying na 850K, malit lang. 7.14% up siya for today's trading. Call SB Equities ang buyer and then Abacus call yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So sa trend, uptrend naman siya, no? Simula nung magkaroon siya ng mga spike na galawan. Ayan. So ascending triangle. And then meron tayong breakout sa kanya. So abangan natin dito sa 0.6219 for the coming few days kung kaya niyang masustain yung kanyang price action. Kung masiguro si Lotto, possible, ganun din yung gawin nila dito kay PLC natin. Okay, so Converge. So marami nagsasabi baka matanggal to sa blue chip kasi grabe yung yung drop niya. Wala man lang siyang bounce. Diretso talaga na na pabagsak yung price action natin. Tapos hindi kaya ng trend channel. Parang hindi na kaya yung trend channel kasi tagus-tagusan yung mga drawing natin dito. So ayan, lampas din siya. So 7.5 na yung next kasi basag yung basag yung 8 pesos natin na resistance. And then, wala bang share buyback to para man lang medyo gumanda yung galaw niya. So, parang hindi blue chips itong si Converge. Daming lumalabas na investor sa kanya. So, another 100 million. So, mga totoo yata yung rumors dito na medyo may malaking investor na gustong lumabas. So, nag-drop siya 8.59%. Papakol ang buyer. Macquarie CLC yung ating seller. And then, ayun laki. Negative 111.97 million net foreign sell po itong si Converge. So hindi pa natin makita yung bottom kasi baka first pa lang nga niya to eh. So anyway, kung may bounce naman si market, siguro mag-bounce siya kahit paano. Kaya lang yung psychological resistance natin o support last time sa 8 pesos, siya na yung magiging resistance natin. So yung base dito sa chart, 8.3 na yung pinaka-major na resistance ng galawan nitong si Converge naman natin. Okay? So yun lang muna. Bearish na bearish. So ano kayong gagawin natin pag ganito yung stocks? So no choice tayo dito, no? Kundi mag-trim ng mga hawak natin kapag ayaw umakyat for the longest time ng ating mga stocks. Lalo na ngayon, bear month pa rin yung bearish pa rin yung yung sentiment na market natin. Okay? So next si Plus. So ito yung bida last time. Medyo lumaban siya, no? So halos mag-bounce siya. Malapit dito sa drawing natin kahapon dito sa MA9. Nag-bounce naman siya and then ano ba yung gain niya for today? So tingnan natin yung kanyang price action. So meron siya negative 0.17%, 2 million in foreign buy. Call Maybank ang buyer and then call Timson yung ating pinaka main seller. So lagay natin resistance and then mukhang intact yung trend natin lumaban siya sa malapit dito sa MA9, di ba? Gumalaw yung yung pinaka price action natin. So lagay natin siya dito. MA9 yung pinaka support natin and then lumaban yung yung mga nag-profit taking dito kahapon. So meron pa rin siyang buyers, makita mo dito sa volume. Halos ganun pa rin naman yung nagpapagalaw ng kanyang price action. So overbought pa rin naman siya dahil medyo maganda yung galaw niya. Kahit na medyo malakas yung profit taking niya dito sa 6.44. So okay, lahat ng pinapakita ng indicator. So another retest siguro dito and then saka natin makita kung didiretso na yung galaw nito ulit nitong si Plus. Ayan. So wala tayong mapuntahan na iba. So ito yung mga titignan natin na mga stocks. Next si FNI. So ito siguro yung yung catalyst niya kasi meron siyang buyback, di ba? So nag-breakout siya dito sa kahapon pa pala nag-breakout siya dito sa 2.51 and then ngayon try niya i-breakout yung
2.65 papunta sa kanya next na resistance, which is dito sa 2.86. So after niyan kasi, di ba, dito na yung box na pwedeng puntahan itong si FNI natin. So maganda rin yung pinapakita ng mga indicators natin. So uptrend siya. Yung ating RSI is ganun din, pa-overbought na rin, malapit na. Tapos yung MACD formation natin is strong din yung galaw niya, pataas din yung pinaka-direction niya. So yung catalyst natin sa kanya, ngayon meron siyang disclosure dito. Meron siyang mga share buyback. So sino ba to? FNI share buyback. So nag-disclose siya noong July 2016 pero ngayon tinutuloy-tuloy niya yung pagbili. So ito yung kanyang mga binili, date of transaction is halos ngayon din, no? August 31, so medyo marami din siyang binili na stocks. So yan, nakakatulong sa sentiment ng mga depressed na stocks natin. Okay? So sa earning wise, alam ko lugi din naman sa second quarter si FNI, pero wala na siguro yung mga bearish dito, and then kinaya nang itulak yung kanyang price. So tingnan natin kung abot siya sa 2.86 for the coming few days. Tingnan natin yung paggalaw ng kanyang price. Up siya, 3.52%, minus 1.4 million, BAPEP ang buyer, and then call BPI yung ating pinaka-main seller. And then lastly, nilagyan natin si green, si AC dapat pero hindi lang masyadong gumalaw yung price action. So, interesting to see na yung price action nitong si green natin is papunta doon sa pinag-usapan natin last time na, tama ba, 0.25. So, di ba, medyo matagal nating ginuguhit dito. So, nauntog siya. Technical-wise, medyo nahirapan nga talaga siya. Nauntog siya dito sa MA9 at saka MA20. Tapos, ano yung nabasa natin na catalyst kanina? Tapos, siguro, nasa isip pa rin ng tao yung 0.25 na pagbili ng investor. So, shares lock-up pala yung nakita natin. So, yun yung nagpapadrop ng price action ngayon itong si green natin. So, grabe yung mga stocks natin. So, kapag lumabas yung mga not so good news talagang magda-drop, mag-alisan yung investors kasi walang support na foreigners eh. So, minus 15.79%. So, grabe yung drop. Net foreign buy, 92K lang. Evergreen call ang buyer, and then Sun call yung ating pinaka-main seller naman. So, pwede dyan. So, meron kasi tayong psychological support dito sa 0.25 peso level natin. Okay? So, tama ba yung ating pinag-usapan last time na pagbenta niya ng shares. So, balik tayo dito sa PSA market. So, parang ito yung nararamdaman natin na gusto niyong putahan kung wala pa rin babalik na net foreign buy for the coming days. Kasi i-retest natin yung 6,134 kung saan nagkaroon ng konting double bottom yung week ng candles natin. So, 6,140. So, remains to be seen kung yan na nga ba yung stronger support natin. Especially nakita natin ngayon, medyo marami po talaga yung lumabas na investor sa market. So, grabe yung drop ng mga properties naman natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review. So, bantay-bantay na lang ulit tayo. Tignan natin kung anong stocks yung gustong putahan. So, mukha si Lotto ang niluluto as of this time dahil siya lang po yung maganda yung galaw dito sa ating mga stocks at saka si PLC kasi sumasabay siya kay Lotto sa mga news. Okay? So, yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Yung ating Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Twitter. Yung ating Patreon sa mga gusto ng guide sa trading, investing sa Philippine market. Sali lang po kayo dito sa ating Patreon channel naman. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. May trading day na isa pa para bukas. Okay?